Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 1. Matatag Curriculum. Mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Para sa balik-aral, picture-picture. Panuto, suriin ang mga larawan at sabihin kung anong paglilingkod ng pamahalaan ang ipinapakita. Narito ang mga larawan. Para sa gabay na tanong, ano ang ipinakikita sa mga larawan na may kaugnay sa ating paksa? Bakit pinaglalaanan ng budget ng pamahalaan ang mga nasabing serbisyo publiko? Ano-ano ang mga pangunahing serbisyo publiko ang dapat paglaanan ng pinakamalaking budget ng pamahalaan? Dugtungan Challenge. Panuto, hahatiin ng guro ang klase sa dalawang pangkat. Magpapalitan ang mga player sa pagsusulat ng lyrics ng pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang. Ang pangkat na unang makatapos at walang mali ang siyang panalo. Lupang Hinirang ni Julian Felipe, 1898. Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y patlang. Lupang Hinirang, duyan ka ng magiting, sa patlang di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong patlang. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang patlang ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagmay patlang. Ang mamatay ng dahil sayo. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, fact or bluff. Panuto, tukuyin kung fact o bluff ang sumusunod na pahayag. Isulat sa aralpan, notebook ang fact kung tama at bluff naman kung mali. Para sa unang bilang, si Dr. Jose P. Rizal ay kinikilala bilang isa sa pambansang bayani ng Pilipinas. Ay isinilang sa lungsod ng Calamba. Fact o bluff? Tama, ito ay fact. Pangalawa, Tagalog ang pambansang wika ng Pilipinas. Mahusay, ito ay bluff dahil ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Barong Tagalog sa mga lalaki at barot saya ang pambansang kasuotan ng Pilipinas. Magaling, ito ay fact. Agila ang kinikilalang pambansang ibon sa ating bansa. Tama, ito ay fact. Maliit, maputi at mabango ang gumamela na sumasalamin sa kagandahang loob ng mga Pilipino. Mahusay, ito ay bluff. Dahil ang sumasalamin sa kagandahang loob ng mga Pilipino ay ang bulaklak na sampagita. Ang pambansang awit ng Pilipinas ay Bayang Magiliw. Magaling, ito ay bluff. Dahil ang pambansang awit ng Pilipinas ay pinamagatang Lupang Hinirang.
Kilala sa pagiging matinik at madalas ay kulay pilak ang tilapia na kinikilala bilang pambansang isda. Mahusay, ito ay bluff dahil ang ating pambansang isda ay bangus. Ang lungsod ng Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Magaling, ito ay fact. Ang Philippine monkey-eating eagle ay sagisag ng katapangan, lakas at pagiging malaya, kaya kinikilala ito bilang pambansang ibon. Tama, ito ay fact. Kinikilala ang Pilipinas bilang perlas ng silangan, kaya hindi nakapagtataka na perlas ang ating pambansang hiyas. Tama, ito ay fact. Para sa paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, word webbing. Panuto, magbigay ng salita na maaari ninyong maiugnay sa pagkakakilanlang Pilipino. Sa iyong palagay, ano ang mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino? Magbigay ng 7. Tama, ang mga kasagutan ay maaaring bangus, nara, agila, Jose Rizal, sampagita, mangga, at bahay kubo. Word puzzle. Ayusin ang ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamiting gabay ang deskripsyon sa bawat salita. Unang salita, ito ay tawag sa mga mamamayan ng Pilipinas. Magaling, ang nabuong salita ay Pilipino. Sumunod, malalim na pananampalataya sa Diyos. Mahusay. Ang sagot ay maka-Diyos. Pagpapakita ng paggalang at pagmamahal sa kapwa-tao. Tama, makatao. Pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan. Magaling, makakalikasan. Masidhing pagmamahal at katapatan sa bayan. Tama, ito ay makabansa. Ating talakayin ang kaugnay na paksa, mga sagisag at pagkakakilanlang Pilipino. Connect to express. Pag-ugnayin ang mga simbolo upang makabuo ng kaisipan. Awit. Pakinggan at suriin ang mensahe na nakapaloob sa awit at sagutin ang mga gabay na tanong. Narito ang kantang Samut-Saring Iisa ni Kent Charcos. Narito ang liriko ng kanta. Hinati sa 3 dako, pinubuo ng mahigit 7,000 pulo. Yan ang bayan ko, kayo manggi ang kulay namin. Likas na masayahin at san man makarating, kapansin-pansin ang galing. Ngunit kahit may samot-saring sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring lengguaheng hindi ko na naiintindihan, tayo ay iisa sa puso't diwa, hinding-hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di paaapi. Nino man, binabagyo man lagi, magsisimulang muli, kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran. Kahit samot-sari ay mananatiling iisa-iisa.
Ang pusong Pinoy ay matibay. Walang ibang nais kundi ay ang magtagumpay sa patintero ng buhay. Ngunit kahit may samot-saring sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring nauusong ating kinahihiligan, tayo ay iisa sa puso't diwa, hinding-hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di paaapi nino man. Binabagyo man lagi, magsisimulang muli, kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran. Kahit samot-sari ay mananatiling iisa, 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 iisa. Ngunit kahit may samot-saring sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samot-saring sari-sariling hidwaang kailan pa kaya matutuldukan. Tayo ay iisa sa puso't diwa, hinding-hindi magigiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahing di paaapi nino man. Binabagyo man lagi, magsisimulang muli, kaysa yang isipin na patungo tayo sa kaunlaran. Kahit samot-sari ay mananatiling iisa. Atin nang sagutan ang mga katanungan. Ano ang mensahe na nais ipaunawa ng awit sa mga Pilipino? Tama, ang awit ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga Pilipino kahit na may iba't ibang wika at relihiyon. Batay sa awit, ano ang katangian na sumasagisag sa isang Pilipino? Mahusay, ang Pilipino ay matibay, masayahin at handang magtulungan. Matapos mong mapakinggan ang awit, ano ang iyong naramdaman bilang kabataang Pilipino? Naramdaman ko ang pride at pagnanais na magtagumpay bilang Pilipino. Ang sagisag ng mga Pilipino ay mga simbolo, tradisyon o bagay na kumakatawan sa ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang mga sagisag na ito ay may malalim na kahulugan at nagpapakita ng ating pagmamahal sa bayan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Narito ang ilang halimbawa ng sagisag ng mga Pilipino. Watawat ng Pilipinas. Ang watawat ay simbolo ng kalayaan at pagkakaisa ng bansa. Ang kulay asul ay kumakatawan sa kapayapaan, pula sa lakas at tapang, at puti naman sa kalinisan at pagkakapantay-pantay. Ang tatlong bituin ay sumasagisag sa tatlong pangunahing pulo ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at ang araw naman ay may 8 sinag na kumakatawan sa mga lalawigan na nag-alsa laban sa mga mananakop. Lupang Hinirang. Ang ating pambansang awit ay isang simbolo ng pagmamahal sa bayan at ang pagnanais ng bawat Pilipino na maging malaya at magtagumpay. Philippine Eagle. Ang pambansang ibon na simbolo ng lakas, tapang at kagandahan ng Pilipinas. Tinatawag din itong Haring Agila ng Pilipinas. Carabao o Kalabaw. Ang pambansang hayop ng Pilipinas na simbolo ng sipag, tiyaga at kahalagahan sa agrikultura. Sampaguita. Ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng simplicity, kalinisan at pagkabilog ng buhay. Ito ay may mabangong amoy at matibay. Nara, pambansang puno. Ang Nara ay simbolo ng katatagan at katapangan. Ang puno na ito ay malakas at matibay, tulad ng mga Pilipino. Anahaw,
Pambansang dahon. Ang anahaw ay isang uri ng palm na simbolo ng pagiging matatag, makatarungan, at sa kabila ng lahat, patuloy na lumalago. Pambansang kasuotan. Barong Tagalog at Filipiniana. Ang Barong Tagalog at Filipiniana ay mga pambansang kasuotan na nagpapakita ng tradisyonal na estilo ng pananamit sa Pilipinas. Pambansang isda, bangus. Ang bangus ay simbolo ng agrikultura at industriya ng pangingisda ng Pilipinas. Paglalapat at pag-uugnay. For today's video, panuto, gamit ang smartphone, gumawa ng maikling vlog tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino na makikita sa loob ng paaralan. Gamitin ang rubrik bilang pamantayan sa pagmamarka. Narito ang pamantayan: kaangkupan, mensahe, focus. Punto por punto. Panuto, magsagawa ng isang debate tungkol sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Ang paksa, ano ang sukatan ng pagiging isang bayaning Pilipino? Narito ang pamantayan: makabuluhan, malinaw na naipahayag, nakahihikayat. Ang kabayanihan ay nasusukat depende sa pangangailangan ng panahon. Halimbawa ay noong panahon ng digmaan, maituturing na bayani ang mga taong nagpakita ng tapang sa pamamagitan ng pagsama sa digmaan. Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ring tingnan ang katangian ng mga OFWs na itinuturing na mga bagong bayani. Para sa pabaong pagkatuto, tandaan mo, madaling sagutin ng mga Pilipino kung ano ang pambansang sagisag tulad ng puno, ibon, prutas, laro at kasuotan. Pero maraming nakasanayan ng sagisag ay walang batas na kumikilala sa mga ito bilang opisyal na sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Kabilang sa mga opisyal na deklaradong pambansang simbol ay ang bandila, wika, laro, puno, bulaklak, hiyas, at ibon. Pero naniniwala ang isang opisyal ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP na mahalaga pa rin ang paniniwala ng mga mamamayan sa mga ito, kaya hindi na kailangang ideklarang isang pambansang sagisag. Para sa pagsusulit, panuto, gumuhit ng isang cartoon na maglalarawan kung paano mo maipapakita ang paggalang at pagpapahalaga sa mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. 5 puntos. Isulat ang sagot sa inyong notebook sa Araling Panlipunan. Ano ang kahulugan ng pagka-mamamayan? Ano-ano ang konsepto at prinsipyo ng pagka-mamamayan?